Wow, ang ganda guys. Nasa labas pa lang tayo. Ang ganda. Nag-enjoy ako dito sa hotel natin ngayon. So guys, if ever kung gusto nyo makakita ng tren na dumadaan dyan, actually it's giving Bali talaga. Ayan, meron tayong naabutan. Hindi po na ganun kasi dito. It could be more like parang probinsya. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po, isa na naman panibagong araw na kung saan i-explore natin itong Sri Lanka. And dito sa vlog na ito, i-feature ko ang pinaka-the best at pinaka-famous na ginagawa dito, which is ang train ride na kung saan merong scenic view. And now, babasahin ko kung saan tayo pupunta. Pupunta po tayo sa Haggala Botanical Garden. And after nun, sasakay tayo ng train from Nanuoya to Ella. And sa gabi naman, mag-overnight tayo sa Ella for 2 nights. 2 nights tayo dong mag-i-stay, hindi pala overnight lang. And papakita ko lang muna sa inyo yung view po ng ating hotel dito sa Nuwara Eliya, ng Forest View Lodge. Ayan, bago tayo magpaalam sa view na to, papakita ko muna sa inyo. Bye-bye guys, let's go! Ayun, baka nagbabay sa inyo, bye-bye dito sa hotel. Okay guys, so andito ngayon tayo sa Haggala Botanical Garden. And alam nyo ba, pangalawa to sa pinakamalaking botanical garden dito sa Sri Lanka na meron siyang 28 hectares na laki. And alam nyo, yung pagpunta natin dito, hindi siya ganoon ka timing dahil planting season ngayon. And kasi nagre-ready sila for spring, ganyan. Kaya yung makikita nyo ngayon, puro lang siya parang mga tinatanim, ganyan. Kaya lang kasi ayoko siyang i-skip kasi gusto ko ding makita kahit pa paano kung ano yung pinagmamalaki dito sa Sri Lanka. So, pinakita sa atin yung cinnamon tree, cinnamon area, tapos pinakita sa atin yung oak tree, and of course yung rose. Yun nga lang, hindi siya ganoon namumulaklak dahil wala pa nga. So, later papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyo makita dito. And also, ang ticket price nga pala dito, how much again is the entrance? Entrance is 3,440. Ayan, 3,440 sa adult. Tapos kapag kasasakay kayo sa ganito, 1,000. Ayun guys, tignan nyo, nagtatanim pa lang sila ngayon. Medyo malas tayo sa part na to. But if ever kung pupunta kayo dito, may bulaklak na yan for sure. And saktuhin nyo na spring season. Okay, now puntahan po natin itong glass house na to. At ayan, nakita nyo, opening hours 8 AM to 5:30 PM. Wow, ang ganda guys. Nasa labas pa lang tayo. Ayun no. Ganda. I-montage ko na lang para makita nyo na mas okay. So tapos na tayo doon at ngayon napakita ko naman sa inyo itong area na to. Tignan nyo, nagtatanim pa din sila. And also, dito po sa area na to, which is dito sa Botanical Garden to, meron silang over 10,000 na mga bulaklak, ganyan, mga halaman. Yun nga lang again, ang malas ng part natin na hindi natin siya makikita na full bloom, di ba? Alam niyo ba guys, napakatagal na ng area na to. At itong Botanical Garden na to, itinayo po to noong 1861 pa ng mga British people. Now, andito tayo sa Fern Garden, napakaganda. Tignan niya guys, may monkey dito. Hindi ko alam kung nakikita niya sa screen. But ayun siya, di ba? So, andito na ngayon tayo sa Nanuoya train station at finally sasakay na tayo sa most scenic train dito sa Sri Lanka. At ito po yung isa sa mga rason kung bakit tayo nagpunta sa Sri Lanka, kasi ang ganda talaga ng train ride na to. And tingnan natin kung gano'n ba talaga in person. Ayan, so now andito ngayon tayo sa ticketing area at bibili po tayo ng ticket
para makasakay tayo dito sa iconic blue train. Wait, ayan. So again, this station is Nanuoya Station and ito po ang pinakamalapit sa Nuwara Elia area and 10 kilometers yung layo niya sa mismong main area or main town. And kapag kayo mga turista ay gusto sumakay dito sa train na to, is dito sila nagmumula papunta sa Ella. Ito yung itsura ng mismong ticket at ang halaga dito na nakalagay is 120 rupees. So super mura lang niya, but binayaran natin is 200. I don't know, tax siguro yung extra na yun or foreigner fee siguro yung dagdag. So ito siya. Ayun na, makikita niya napakadaming tao dito kasi sa super iconic talaga nito. Pas from dito sa Nanuoya Station going sa Ella is 2 hours po. 2 to 2.50 hours po yung train ride dahil ang layo ng lalakbay natin is 60 kilometers. At ito na nga po, magsisimula na po ang ating biyahe! Hindi po guys, palayaan yung train natin, yung next pa. Guys, time na sa pagsakay. Hintay na natin yung train. So kapag kunyari sasakay kayo dito sa train na to, meron 3 class. First class, second class, and third class. Yung first class, air-conditioned siya. And aside from that is meron kayong upuan na malambot na reserve seat. Yung second class naman, open yung window at malambot din yung upuan. At yung third class naman, pinaka-normal nila na kung saan doon, best yun kapag gusto nyo ng interaction sa mga lokal. So share ko lang sa inyo, di ba nandito na nga tayo sa mismong sampahan dito sa tren. At gusto ko lang i-share sa inyo, 12:40 po ng hapon ng ating biyahe. And tingnan nyo naman, it's already, wait, nakikita nyo ba? 1:11 PM. Wala pa rin po dito yung mismong tren. And nagulat lang ako, hindi pala siya on time. At kahit delay siya, super delay, ganun. Hindi on time. Ayun na guys, sasakay na tayo sa tren. And medyo nagkakagulo na dito, opo. Ako po ay nagpapatrol dito sa Sri Lanka. Na ganito po kalagayan ng trabi ko, ng mga taga rito. Wala tayo guys, upuan. Okay guys, walang upuan. Pero buti na lang may kasama tayo. Ayan, nandito po tayo sa may pintuan. Say hi, Harsha. Hi. Hi. Welcome to Ella. Yeah, Ella. We're going there 5 hours or 3 hours to 5? Sabi kasi sa internet guys, 2 to 2.50 hours. Pero sabi niya, minsan daw umaabot doon ng 5 hours. Kasi nga nade-delay. Yeah. Sana di tayo mahulog. So wala kasing reserve seat. Second class kasing kinuha natin. At yun din kasi ang mura guys. Mahal yung first class. 6,000 rupees yung first class. Yung second class is 200. O diba? Grabe yung difference ng dalawa. Tapos kasi kapag po ganito, times 2 ang bayad dahil syempre may kasama tayo. Tapos dito sa pag-alis natin, meron tayong madadaanan ng mga tunnels like 14 tunnels na kung saan after ng dilim na madadaanan natin na yun ay merong napakagandang view at landscape. So yun guys, sinabi sa atin ni Harsha ngayon na 11 stations daw going to Ella yung hihintuan natin. So alam niya na-expect ko 2 hours or 2.50 hours at least yung time na nakatayo tayo. Kasi alangan tayo upuan. And also, meron tayong mga kinakailangan picture mamaya. Kaya okay din na nandito tayo. Maandar na. Oh, yung 12:40 natin, 1:33 umalis. O, diba? Grabe guys, yung tagal ng inantay natin. Advantage din guys na may kasama tayong lokal. Tayo ngayon. Kasi guys, matagal pa tayong tatayo, ganon. Buti na may space dito. Yung mga katabi ko dito, lumipat sila sa first class. At yung first class, grabe, gusto ko hindi ko mag-cash. Ayan. Ito yung tour guide natin guys. Kaya lang, pinaupo niya tayo doon. Kaya lang kasi, hindi naman natin gamay kung kailan dapat itaas yung paa, kung kailan yung dapat hindi, ganon. Baka maputol yung paa natin doon. Kaya sabi ko dito na lang ako. Pagka sa view na lang mamaya, saka na tayo lilipat doon. So this vlog is all about our experiences sa iconic train here sa Sri Lanka.
And to make sure, kung ayaw nyo yung sundin yung buong itinerary natin for today's video sa series na to, pwede pong skip nyo yung iba, pero don't skip this train ride kasi super iconic to. Okay? Kahit i-search nyo pa online at sa Google. Dito na guys, malapit na tayo sa tunnel. And kapag nandun tayo sa tunnel, right after nun ay meron ng napakagandang view. I'm so excited na ipakita sa inyo and makita ko din yun for the first time. Okay guys, dito na tayo sa tunnel. After nito, maganda na! Okay, so nakasakay na tayo dito. Binupo na tayo ni Harsha. Ay, si Harsha. And maandan na yun rin. So, tagal ng biyahe. Gusto ko lang talaga kayong isama dito sa moment na ganito yung mararanasan if ever. Okay guys, we're here sa Ella Station. O diba? So tumagal po siya ng 2 hours and 48 minutes. So tama lang yung nasa Google. Yung kasama natin kasi sabi, aabot na ng 5 hours. So hindi naman pala ganun, okay? So again, yung experience po natin, 2 hours and 48 minutes. Hey, finally! Finally! Hindi ko na videohan guys, pero dito kinuha yung ticket na binili natin doon sa Nanuoya. Grabe guys, ang ganda dito sa Ella. Like, napakabuhay ng vibe niya. Hindi tulad sa mga iba natin napuntahan. It's giving Coron vibes. Alam niyo yun? Coron vibes, Siargao vibes na napakadaming mga stores na nakapaligid. Ayan, napapakita ko sa inyo. Di ba may mga store na? Okay guys, so dito na ngayon tayo sa ating hotel dito sa Ella at mag-stay tayo dito ng 2 nights. So, ang pangalan ng hotel natin is Ella's Edge Resort. At guys, hindi ko na-expect ang ganda ng view. Yan, natigan nyo. Oh, it's giving guys, like literally. Ang ganda. Nag-enjoy ako dito sa hotel natin ngayon. Plus, alam nyo, gusto ko din yung internet speed nila. Tignan nyo. Nakikita nyo ba? 16 Mbps. Okay na yan. Okay, so habang iniintay natin yung pag-process ng ating check-in, i-appreciate muna natin ang ating view na to. And alam nyo, usually kasi kapag nag-check ako ng hotel, nababanggit ko na before, nag-check ako sa reviews, tina-check ko din yung presyo, ganyan, and of course yung location, and kung gaano kaganda yung hotel. Pero alam nyo, hindi po nasakop sa ating pag-research dito sa hotel na to. Na ganito kaganda yung view dito. So far, alam nyo, ang rating ko sa kanya is 10 out of 10. At gusto ko din kasi malaki yung restaurant area, maganda yung view, mabilis yung wifi, though yung room hindi pa natin nakikita, but okay lang din naman. And so far naman, satisfied na ako. Tapos ayun na, welcome drink sila. And hindi ko alam, feeling ko orange juice to. Orange juice niya. Yung mga juice nila dito na orange juice, parang close to calamansi na level, ganun, kang asin. Hala, ang ganda po ng ating ano. Saan kaya dito yung room natin? Ay, I think itong pinakadulo. Yung hindi pa bukas yung kortina. Wow! Ay, ito pala. Kala ko ito. Ito pala tayo, 05. At least guys, nasa corner tayo. Ito po, pwede natin labasin to ng kahit kailan natin gusto. Okay guys, now let's do a quick room tour dito sa ating hotel na Ella Edge Resort or Hotel, okay? Pasok natin ng door, ito po ang makikita natin. Meron ditong mirror na kung saan pwede kayo dyang mag-ayos-ayos. Tapos meron dalawang water, may telephone. Tapos may extra storage dyan. Tapos dito meron extra anuhan ng sapatos sa ibaba or kung gusto niyo magsampay dyan, pwede. Tapos ito po yung mismong curtain and kapag ginanyan nyo, makikita nyo yung view. Ayan, di ba yung view dyan? Napakaganda. Tapos dito sa side na to, ayan, makikita nyo dyan, meron siyang extra chair. Then, dito po, ayun na po ang pinaka-bed. At, sa side na to, meron again, extra patungan. Or, if ever kung gusto nyo ilagay yung maleta nyo sa ilalim, pwede yan. At ito po ang pinaka-bed. So, paano ba buksan nga natin ilaw? Ah, may ililiwanag naman pala. But,
ano lang, super cute lang ng liwanag. Ganyan lang siya po. Okay, ganyan lang yung liwanag. And, ito yung pinaka-bed. Mayroong 4 na pillow. Hindi! 6 pillows pa. Hindi! 7! Tapos may 2 towel. And then, may fan. Alam nyo, gusto ko yung mga ganitong effect eh. Tapos, ito may pa-TV. Then, of course, mayroong wifi. Ang bilis po, 16 Mbps. Okay na ako doon. And dito sa side na to, wait lang. Buksan natin. Ay, hindi siya nabubuksan. Ito pala. Syunga-syunga ako. Yan pala. Ayun yung switch. Tapos meron ditong saksakan if ever kung gagamitin nyo. And dun din sa kabila, meron. Ito po, oh. Ayan. Buksan din natin yan. Binayaran natin yan. Kaya sulitin. And also, alam nyo ba, ito, pwede itong gawing kulambo. Like kulambo effect. Kung ayaw nyong lamukin kayo, ganyan. So kapag sa gabi, pwede nyo siyang iayos para nakakulambo effect niya. Tapos may ventilador kunyari. And parang I think gagamitin yung ventilador na yan. Kasi so far, ito po yung pinaka na-satisfied ako na hotel natin dito sa Sri Lanka. Mabilis yung wifi, maganda yung location, maganda yung view, lahat! Though, hindi ko pa natitikman yung pagkain nila dito. Pero order na tayo ng pagkain natin. Dahil hindi po tayo nakakain ng maayos nung lunchtime natin. And let's go. Okay guys, so buffet pala dito. Ang cool. Yan. Yay. Hey, sausage. Yeah. Pancake. What's this? Coconut roti. Coconut roti. And Pasta. pasta. Okay guys, let's go na. Today's another day na naman at iikutin natin ngayon itong Ella area. And ang ating pupuntahan po ngayon ay ang Adams Peak. Tapos yung may mataas na zipline dito. Though hindi ko alam, parang ayoko talagang puntahan yung may mataas na zipline. And titignan natin kung pwedeng daanan lang ganyan. Pero guys, sorry, I cannot. Isipin nyo, mag-zipline ako sa ganito kataas. Hindi ko kaya. So after nun, ang pupuntahan naman natin is yung 9-arc na bridge na sikat dito sa Ella. And papakita ko sa inyo lahat yun later. Alam nyo, so far, nagustuhan ko tong hotel natin. Okay siya. And wala ako nakitang kamalian dito. Ang ganda pa ng view. Okay, so andito na ngayon tayo guys sa stop na kung saan dito tayo magsisimula maglakad papunta sa 9-arc bridge. And I think hindi ko alam, pero parang napakadami daw stairs ang dadaanan papunta doon sa famous tourist spot na yon. And if ever po kung PWD po kayo, I think hindi po ito recommended sa inyo. But kung senior, pagka naman kaya pa naman, okay pa po. So, ang maganda dito guys, wala tayong babayaran. Walang ticket dito. So, ito po ang ating dadaanan dito. Grabe, wala malang stairs pala. Ano pala siya? Para mga ganito. Alam niyo yung parang ginawa lang nila na hagdan. So, be careful kapag umuulan dito, for sure madulas. Diba? Ganyan po, itsura ng dadaanan. Kung maaari din, magsuot kayo ng sapatos dito na medyo makapit para hindi kayo madulas. Dito na naman tayo guys. Mayroon na naman dito aso. Bakit may aso na naman dito? Ayan, nasa baba. Mag-ingat kayo. Kapag humahakbang kayo, baka kayo mahulog kayo dito. Okay guys, so parang 15 to 20 minutes lang naman yung lakad po natin papunta dito sa 9-arc. Ayan nakikita nyo ba? Wait, lalapit tayo mamaya. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na dito po para makapunta doon, tignan nyo naman kung gaano ka ninipis yung lalakarin. Kaya kung kayo po takot kayo sa heights, ganyan, ano siya, kailangan i-face nyo yung fear nyo. And also, ang challenging guys ng dadaanan. Kasi bangin na yung katabi. Ever, kung gusto nyo makitang dumadaan yung tren, parang nung nakita natin sa Sapa, ito yung timetable. So guys, if ever kung gusto nyo makakita ng tren na dumadaan dyan, isakto nyo ipunta nyo sa oras po na nandito. So, i-pause nyo na lang para makita nyo mabuti yung timetable. Then, ayan yung oras. 6:30 AM yung pinakauna. Tapos, 12:20 yung nakalagay sa AM time. Though PM na yung 12:20. And maabutan natin yung 11:05 PM, AM. Then, ito sa PM naman. Ayan, wait. Zoom ko para makita nyo mabuti. So, sa PM naman, 12:35 PM yung una. Then, ang pinakahuli is 7:30 PM. Okay? Though gabi na yun, hindi nyo na makikita na maayos. So, I advise pumunta kayo ng AM time. Or kahit hanggang
3:50 PM yan. May araw pa niyan. So ayan guys, explain ko sa inyo. Ito kaya to sikat dahil gawa lang yan talaga sa stone and brick. Tapos 9 arc bridge yan kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayun. So, 9 talaga siya. And brick, stone, and cement lang yung pinanggawa dyan. Tapos, ginawa po yung bridge na yan noong 1921. So, napakatagal na niya talaga. Plus, located siya sa Temodara area. So, meron siyang 2 kilometers pang layo from there sa mismong Ella Town City Center. Meron din nagpapalipad dito ng drone, guys. So, I think pwede. And hindi pinagbabawal. Tapos, ang tawag pa ng mga lokal dito dyan ay Ahas na Maye Palama. So, ibig sabihin ng bridge in the sky. Grabe yun. Yung mga naglalakad doon, tirik na tirik yung araw. Tapos andun sila. Do kasi hindi natin makikita yung view kapag nandun tayo, diba? So, dito talaga dapat. Ayan nila umalis, guys. Meron tayong mga photobomber dito. Ayan, guys, yung trend. Okay, ayan po, pabalik na po tayo ulit. Tignan nyo, oh. Ayun na ulit ang bangin. Buti na lang nakapag-picture tayo doon at alam nyo yung video na pinakita ko sa inyo kanina ng tren. Hiningi ko lang sa kapwa turista. Opo, sabi ko gano'n, sorry, I can't multitask. Sabi ko ganyan, pinipicturean ako nung kasama ko. Tapos, ala akong video na maayos. Can I have a copy? Oh, binigyan niya akong copy. Okay guys, so nakakakit na ako dito. So, uminom na muna kami dito. Bumili kami ng water. So, ang binayaran ko for 3 drinks is 300 rupees. So, ibig sabihin 100 each. And ayun o, tignan nyo kung gano'ng kataas guys. Ayan. Ang taas po ng inakyat natin. Hindi lang yan, nasimula pa lang yan. And magtutok-tok na tayo going naman sa next stop. So, ang bayad po 1,000 rupees one way. Okay guys, so now andito ngayon tayo sa Little Adams area. And yan, papakita ko sa inyo kung ano itsura nito. And actually, nakita ko na siya. It's giving Bali vibes. So ipapakita ko sa inyo. So ito guys, yung Ravana Pool Club. Ayan, as you can see, mayroon dyang bar, tapos mayroon dyang mga naliligo. Actually, it's giving Bali talaga. Then ito pa, may mga ganito din sa Bali. Tapos yun, doon sa side na yun, mayroon dong cable. And I'm sure hindi nyo nakikita from here, but yan po yung mega zipline na tinatawag. Pero since tayo nga, hindi nga natin kaya yung mega zipline na ganyan, ilalagay ko na lang po dito yung price sa screen kung magkano siya. Kaya if ever kung gusto nyo magpunta dito, pwede kayo mag-avail nun. Kasama naman tong spot na to sa itinerary natin. And also, aside from zipline, pwede din kayo mag-ganito, mag-swing na merong padamit na ganyan. Kung babae kayo, okay na okay sa inyo to. Ayan, no? Diba? Merong pag ganong damit. And napakataas niya, guys. Like, literally. I mean, hindi ganon kataas. Feeling ko OA lang talaga ako sa part na yan. Guys, yung price ng swing, and kapag ka foreigner is 5,000, tas dresses not included yung pinakita ko sa inyo kanina na merong color black na suot, additional po yung 3,500, tas kung gusto niyo may photography, ayan, 2,000, kung drone naman, i-share via Gmail or WhatsApp, 4,000 rupees din, tas kapag ka couple, ayan, makikita nyo dito is 7,500. Okay guys, nandito na ngayon tayo sa Flying Ravana Adventure Park. Papakita ko sa inyo ngayon yung prices. Ito po, ito yung itsura dito. Ayan, tignan nyo, yung foreigner, zipline to our main pool entry, welcome drinks, tapos towel, 12,400 rupees. Tapos zipline and Ravana Mega Jump, 13,700 rupees. Tapos ito kapag ka mega zipline lang, 9,900 yung foreigner. Tapos kapag ka bata, 6,000. Kapag ka drone po, 4,000 yung additional. GoPro, 2,500. Tapos may ATV din sila, 15,000. Tapos ito, mega jump, 7,500. Grabe guys, hingal na hingal ako. Dito sa dito sa Sri Lanka talagang dumaan tayo sa lahat ng klaseng pagsubok. Like literally. Ito po ang Flying Ravana area. Ayan. Diba? So doon yung zipline. I mean doon magsisimula. Pababa. Hanggang doon. Sa side doon. Ayan guys. Diyan
kayo sasakay if ever kung mag-zipline kayo. Then pababa hanggang doon sa dulo. Hindi ko maipakita yung may nag-zipline kasi wala po nag-zipline ngayon. Ayan, meron tayong naabutan. Ayan, at least napakita ko sa inyo. Okay guys, so andito ngayon tayo sa pinakahuling stop natin ngayong araw. And andito po tayo ngayon sa... This is Kumbhalwela Mahameuna Temple. This is new temple. New temple. At ngayon nilalagay ko dito sa screen yung mismong spelling. And if ever kung gusto nyong i-check sa Google Maps, ilalagay ko dyan. So ngayon let's tour na. And I'll tour you pala. Mali. Alam niyo kung bakit? Nahihila ko guys sa papunta dito. Pag ganun siya. Like literally. Ayun na, ang ganda guys. Tapos kitang-kita yung view ng Ella doon sa side doon. Mamaya pupunta natin. Kaya magpupunta kayo dito guys, bawal kayong magsuot ng sapatos o tsinelas, kailangan barefoot. And also, bawal mag-video doon sa loob, but from outside, pwede daw. Sabi sa atin ng kasama natin ngayon. Naman kung gaano kaganda guys yung view from here. Guys, ang sabi sa atin bago daw ito, pero nang nire-research ko, August 1999 po ito in-establish, which is mas matanda tayo ng buwan. Pero sabi ng kasama natin guys, bago daw. So I think ang ibig niyang sabihin bagong renovate ganun, pero hindi po siya bago. According sa mga na-research natin, hindi siya bago. Okay, so yung pangalan niya guys, napakahaba. Ilalagay ko na lang dito yung mismong meaning. And hindi ko kasi mabasa guys kasi ibang-iba yung pronunciation nila kumpara sa pagbigkas natin. I mean yung dila ko kasi alam niyo naman Pilipinong dila. Ganyan, iba din yung pagbibigkas nila. Ilalagay ko na sa screen. Grabe guys, ang ganda ng view dito. Kitang-kita yung view ng Ella. Yan. So again, ito pong Ella, hindi po siya ganun ka city vibe, kundi more like parang probinsya vibe, ganun. Diba? Tapos guys, alam nyo, ang sabi ng tour guide natin si Harsha, dito daw sa mismong temple na to, ay ang mga nagpupunta daw karamihan mga professionals tulad ng mga doktor, engineer, architect, ganyan. And ang ganda naman niya talaga, lalo na kung pupunta kayo sa 9 Arc, pwede kayong magpunta na dito kasi napakalapit na po nito. And I think, to be honest, hindi nyo ito mapupuntahan kung DIY kayo. Like, kunyari, magta-tricycle lang kayo going here. Or, pwede, kunyari, mag-rent kayo ng tuk-tuk o mag-rent kayo ng motor, ganun. Kasi meron akong mga nakikita nagpupunta dito, nakamotor lang sila. And yun po ang parang downside naman dito sa bansa na ito. Like, parang yung mga tourist spots hindi ganoon magkaka-connected. Kaya medyo nahihirapan din ako mag-isip kung paano gagawin kapag kunyari i-DIY nyo to, ganyan. Hindi ako makapagbigay ng tamang advice sa inyo dahil parang mas okay talaga siya na may tour or may tour guide na kasama or mag-rent kayo, which is kinakailangan po nun ay i-rent nyo kunyari one day yung motor, one day yung parang tricycle o tuk-tuk, tapos one day yung car. Ganun po, mahirap po talaga kasi hindi siya tulad nung sa atin sa Pilipinas or kahit sa Singapore, kahit sa Hong Kong, kahit sa ganyan na kunyari yung mga tourist spots ay may malapit na train station. Dito wala po ganun. May train station dito which is yung sinakyan lang natin nung makita niya sa previous vlog, pero yun na yun. Wala yung kunyari gusto magpunta dito, pwede mag-train. Gusto magpunta sa ganun, pwede mag-train. Wala pong ganun dito. Okay guys, so we're back here sa ating hotel dito sa Ella's Edge Resort or Hotel. At ngayon, umorder na ako ng lunch natin. And ngayon gusto ko ipakita sa inyo yung lunch natin here at yung prices ng mga pagkain dito. And tingnan nyo naman yung view ko. Very kalmado, very nakaka-relax.
O, diba? Okay guys, ito naman yung itsura ng menu dito. And then as you can see, coconut roti, milk rice. Pause nyo lang guys. Ito yung pinaka-price. Ayun, yun nandun. Yung color red. So, ito rice and curry, 150 rupees. Tapos nasi goreng, 1,650. Dito sa baba, mga Indian food. So, meron siyang vegetable biryani, 1,200. Tapos, ayan, puri with bhaji. So, 1,300 yun. Dito naman, tignan nyo na lang po yung mismong red tag para makita nyo yung price. Ayan. O, diba? So, ang in-order natin itong garlic fried rice, 1,200. Tapos, ito naman yung sa isang page. Ayan. So, ang in-order natin naman, itong fried potatoes with fried chicken. So, 1,750 siya. Then, umorder din tayo ng vegetable omelette, 1,100. Ayan. Pause nyo na lang para makita nyo yung prices. Ito naman yung pinaka-last page nila. So, meron silang desserts. Ayan. Tapos, meron din silang fruit juice. Meron din silang hot beverages. And meron din silang milkshakes. So, yung milkshake na in-order naman natin is 850 rupees. So, ito po yung order natin. Ang hindi natin mauubos ay iti-take out natin dahil sa room na lang natin kakainin mamayang gabi. Okay, let's eat! Ito na natin natin. Ayun, sarap. Sarap yung chocolate milkshake. Okay siya. Then, ito yung rice. Pwede na din yung serving ng rice. At parang good for 2 naman siya. So, hindi ko ito mauubos. Ang bango ha. Garlic rice kasi ito guys eh. Ang bango. Pero alam niyo ano yung namimiss ko dito na super bihira lang meron dito sa Sri Lanka. Is yung plain rice. Very kokonti po yung option. Kapag kunyari gusto niyo yung plain rice, super konti. Kumuha tayo nito. So, parang omelette lang to. I mean, omelette lang talaga siya. Vegetable omelette siya. Itong ating pagkain. At kaya din ako umorder ng ganito. Kasi meron chicken. Ayan o. Yung chicken lang talaga gusto ko dyan eh. Kasi para meron naman kakaibang klaseng food, diba? Tikman natin ang chicken. Sarap! Sarap! Okay guys, hello sa inyong lahat. At ngayon, very chill part lang ng vlog na to. Gusto ko lang i-share sa inyo na ngayon, it's already 3:42 PM. And, ayan na. Tignan nyo. Diba? Very, very chill day lang. At alam nyo, yung itinerary natin ngayon, na-request ko sa tour guide na maging chill lang. Dahil, guys, honest lang ako talaga. And I think, ilang beses ko na siya inulit. Nahihilo po talaga ako. Like, hindi ako nahihilo because of something na parang high blood ako. Hindi ako nahihilo dahil parang cholesterol o kung ano pa mang ganyang level. Pero nahihilo po ako dahil nakakahilo po talaga yung mga daan dito na dinadaanan namin. And I think may possibility na maranasan nyo din ito. Kaya sinasabi ko sa inyo. Kasi baka mamaya sabihin nyo, ha, si Ivan hindi naman nasabi yung ganyan, hindi naman nasabi yung ganyan. In case lang naman po na magpupunta kayo, kaya nagiging transparent lang din ako. Dahil ang ruta natin, Colombo, yun yung nandun yung, dun malapit yung airport at doon okay. Like doon, city vibe talaga. Wala tayong nararamdamang kahit anong nakakahilong part. Pero nung umalis tayo sa Colombo guys, unti-unti ko na nararamdaman na talagang hilong-hilo na ako sa mga nagiging biyahe. Kasi, alam niyo yung parang Baguio. Yung Baguio level, mas malala pa po papuntang Baguio. At sinabi ko na to sa mga nakakaraang vlog, mas malala pa po sa parang daan ng Cannon Road, Marcos Highway, pa Baguio, ganyan. I think pasagada level na nga yung daan. And pag nagpunta po kayo dito sa Sri Lanka, ma-experience nyo din yan. Though, hindi naman ko to sinasabi para i-discourage kayo or what. Pero sinasabi ko to para malaman ng mga tao may motion sickness na makapaghanda sila sa dapat nilang i-expect kapag ka nagpunta dito. So, always bring Bonamine, guys. Yung Bonamine, hindi ko lagi binabanggit sa mga nakakaraang vlog. Hindi ako nagtitake ng Bonamine na parang, alam niyo yun, hindi ako nagtitake ng Bonamine pero meron ako lagi sa bag. Kasi tolerable naman yung mga iba kong pinupuntahan. Kahit medyo parang nahihilo ako sa daan ganyan. Pero dito guys, alam nyo ba, ika 3 days ko na po na nagtitake ng Bonamine araw-araw. Ganong level talaga yung hilo ko dahil sa biyahe, ganyan. Kaya may time na kapag kunyari maglalakad tayo, like parang feeling ko inaalog pa din yung ulo ko, ganyan. And yun lang naman.
At yung ruta ko po kasi Colombo, after ng Colombo, Sigria, after ng Sigria is Kandy, after ng Kandy, Nuwara Elia, after ng Nuwara Elia is andito tayo sa Ella, after ng Ella meron pa tayong mga pupuntahan, pero ang sabi kasi ng tour guide natin si Harsha, ito daw Ella, ito na yung parang medyo last na area na kung saan natin may experience tong ganito, kasi sinabi ko din sa kanila at aware din sila, so papakita ko din sa inyo. Ayan po. Tignan nyo, dito pa lang sa part na to makikita nyo. Ay no? Ayan. Ewan ko kung nakikita dito pero parang bituka ng manok na yung daan dyan, oh. Parang umiikot na siyang ganon. Tapos isipin nyo, andito pa yung ibang kalsada. Andito naman sa side na to. Diba? Kaya yun, andito tayo ngayon sa ating hotel lang. And ito lang din naman yung itinerary. Kasi itinerary natin for today, yung nakita nyo naman, nagpunta lang tayo sa peak. Tapos kung mag-zipline, kung mag-activities, yun ang nakalagay. Tapos, pupunta tayo sa 9 Arc, which is napuntahan na rin naman natin. So, napuntahan din natin lahat at natapos din siyang maaga. Kaya ngayon nakapag-rest tayo dito sa ating hotel, dito sa Ella's Edge Resort, which is, guys, ang ganda nito. I highly recommend this one. Mabilis ang wifi, kaya din ako nakakapag-upload na rin ng vlog. And if ever kung magugustuhan nyo po itong hotel na to, na-room tour ko naman na kayo, is feel free to book it through the link below. And also, yan, lalabas na dyan yung code ko. Hindi ko na uulitin kasi baka maumay kayo. Pero, yun po. So far, nag-enjoy naman ako, pero to be honest, minus the biyahe part. Nag-enjoy ako sa lugar, don't get me wrong, pero minus the biyahe part. Kasi nahilo talaga ako. Honest lang po, ayoko po magsinungaling sa inyo. Kasi alam ko naman na gusto nyo din maging honest din ako sa mga experiences ko, which is, yun naman talaga ginagawa ko. Okay?